na Totoo yun. May utang na loob talaga kami dyan. Malaking bagay yung utang na loob namin. Amy Marcos naghuhugas kamay. Alamin ang kanyang panig hanggang sa dulo. Pinuri pa si Tatay Digong. Ang sinasabi ko lang, ang hindi matatawaran, ang kanyang pagmamahal para sa Pilipinas. Doon ako bilib eh. Bago ang lahat, please like and subscribe para sa iba pang update sa ating bansa. maraming nagtatanong na media, nung tumatakbo daw siya, kayo one of the two. Yes, out of 70 in the whole country na sumuporta. Bakit? Bakit yun siya? Out ako eh. Yung iba nga eh, talagang natatakot. Unang-una, opposition na ako eh. Kasi nung panahon na yun, talagang hirap kami. Pero naging classmate ko si Rodi Duterte. Classmate ko yan sa Kongreso. May one term siya na nag-congressman. Kasamahan ko yan eh. At nakakatuwa siyang classmate. Anong mga kwento? Bakit Wala, bulakbol. Nakakatuwa. Nakakaaliw nga eh. Bulakbol, tapos maraming kwento. Tapos wala, masaya. Pero sa kabila nun, mas importante sa lahat, kung bakit hinahangaan ko siya at naniniwala ako sa kanya, nanindigan ako nung siya ay Pangulo. Hindi ko sinasabi na perfectong tao. Wala akong binabanggit tungkol sa mga krimen na sinasabi. Ang sinasabi ko lang, ang hindi matatawaran, ang kanyang pagmamahal para sa Pilipinas. Doon ako bilib eh. Kahit pa paano talaga pinaglalaban ng Pilipino. Gusto ko yun. Tapos sabi ng maraming tao, siya din daw ang the only president na may guts to bury your father kahit na may mga bunga patikos. How did you feel about that? Totoo yun. May utang na loob talaga kami dyan. Malaking bagay yung utang na loob namin. Bilang panganay, di ba sa Biblia, yan talaga ang responsibilidad ng isang panganay na ilibing ang magulang. Kaya't ako, para sa akin, malaking bagay talaga na inilibing. 4 na presidente, ilang dekada yun, hindi mailibing. 4 na pangulo yun. Yung isa pa, kamag-anak pa namin. Talagang ayaw ilibing. Pinsan na tatay nyo. Talagang mabigat yun. Sa wakas, talagang linibing niya. Kahit nung panahon na yun, very controversial yan. Hindi talaga popular, masasabi. Kaya, nagpapasalamat talaga ako habang buhay niyan. Yes. So, ma'am, may tanong pa dito. Tanong ito ng 7 media. Dito, sabi nila, Senator Amy, will you still attend ba the rally ng Bagong Alyansa? Kasi wala kayo sa recent rally, sabi ng isang media. Tapos, hindi daw kayo na-mention by your brother. Will you still be attending? Why not sa Alyansa rallies? Papaliwanag ko lang pumasok ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do the intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko sila. Unang-una, nag-intay kami halos kalahating oras. Late po, dumating yung iba. Hinayaan ko. Pagkatapos noon, nagsisigawan na, nagtataasan na ng boses, sinasapawan na yung iba. Hinayaan ko pa rin. Nagagalit na yung committee secretary ko eh. Yung secretariat namin sabi, ma'am, hindi pwede yan. Bakit very unruly na? Tapos, nung bandang muli, sila na nagtatanong. Hindi na ako. Sabi niya, ma'am, bawal yan. Naglabas na nga ng gavel. Pukpukin na ninyo yan. Ma'am, hindi pwedeng ganyan. Sabi ko, hindi naman. Hayaan mo na. Baka sakali may sasabihin, ay matuklasan natin, makatulong pa rin yan. Hayaan natin. Wala talaga akong balak manira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman ninyo sa katutak yung gobyerno. Mag-isa lang ako. Ilaban yung testigo na humarap para sa kabila. Si VP Sara, kinalampag ng alas 3 ng umaga para lang lumabas. Kasi nga wala nga sa panig nila eh. Talagang lahat gobyerno. So hindi ko talaga binalak yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalabsan eh. Hindi mo talaga alam.
So, wag na natin sabihin na sinadya yan. Ako, kung ano-ano nang sinasabi, nakita naman nila, sila-sila naman ang hindi nagkakasundo sa kwento. Wala naman akong sinabi o linagay sa bibig nila. Di wala naman akong dagdag, hinayaan ko ng hinayaan. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na yun nung umpisa pa. Kaya sabi ko, independent talaga ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Yun ang sabi ko. Yung unang rally sa Ilocos, nagwawala na yung anak ng gobernador. Sumipot ka naman, lakad natin to. Yun, di sumipot ako. At yun nga, pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan, pumunta naman ako at pinagpilitan. Matagal na rin yung tiis ko sa totoo lang. Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko at maraming humaharang. Eto nga, at napilitan ako magsalita, tumayo ako doon tungkol sa budget, na walang kakwenta-kwenta. Tumayo rin ako doon sa impeachment. Tapos yung last year, sa totoo lang, hindi ako mahilig sa iba't ibang mga investigasyon Tapos yung AKAP, wala. Napilitan ako magsalita. Nag-imbestiga rin ako doon sa, kung maalala nyo, yung People's Initiative. Yes. Yung mga peking signature, yung mga peking pinapirma na sinuhulan pala. Ayun, napilitan ako kasi wala nang tumatayo. At para sa akin, ilang dagok na sa ating demokrasya, mga pangyayari, hindi na natin pwedeng palampasin. Wala na tayong republika kapag hinayaan ng hinayaan. Kaya, liisan na lang po, okay lang, kung hindi ako binanggit sa rally. Tutol, ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin tong isyong to. Kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses or Dutertes or politics or the elections. This is really the most important argument today. Nagulanta lahat ng tao, pati ako. At hindi lamang dahil ang nakita natin parang tatay o lolo pa na napakahina na at matanda, kinakaladkad, dinaladjaan sa kung saan, alayo-layo. Tayo nga, galit na galit pag Pilipino, hinahatulan sa ibang bansa bakit natin papayagan dito mismo, kinuha. Parang ang hirap tanggapin. Kaya, yun, para maintindihan ko, para maintindihan rin nating lahat, tumawag ako ng hearing na walang kabalak-balak manira kanino man. Ma'am, marami nagtanong dito. Based sa nangyaring hearing nyo, the first hearing, anong conclusion nyo? Legal o illegal, irregular, or ang pagka-aresto at saka pagpadala sa Netherlands sa dating Pangulong? What is your conclusion? O meron na ba? Well, Wilson, nakita mo na medyo mahaba, no? Yes. Tinapos ko na kasi gutom na ako. 4 na nakikita ko sa mga testigo, times 4 na sila. Kaya napilitan tayo tumigil. Pero marami pa rin tanong. Siguro bigyan ninyo ako ng pagkakataon na himayin ng maigi at maglalabas na rin ako ng report o di kaya tatawag ako ng second hearing. Yes. Tinatanong nila kung may second hearing pa. Yes. Ang sinasabi ko, nahihirapan ako kumuha ng testigo. Nakita naman ninyo. Yes. Yung gobyerno, kumpleto, yung iba pang mga andon, puros opisyal. So, kinakailangan siguro at nananawagan ako na sana may ex-justice na nakakaintindi ng constitutional international law, yung mga practitioners and professor ng international law, sana tumulong na lang po sila para maintindihan natin kasi yung international law hindi naman pangkaraniwan niya na araw-araw may abogadong nakikipaglaban diyan. Tapos gusto ko rin sana magsalita yung ibang kapulisan, yung ibang may maidadagdag sa mga pangyayari. Baka may DFA, wala kasi si Secretary Manalo noon,
Sana dagdagan na lang ng kaalaman para sa ating lahat. So may schedule na possible. Wala pa eh. Iniisip Wala pa. ko nga kung hindi makabuo, maglalabas na lang ako ng committee report o kung Yes. ano man ang kailangan. Yes. May Medyo maraming issue eh. Kaya gusto ko maingat. Isulat ko lang muna ng maayos. Kasi kailangan himayin. There are issues about international law and our jurisdiction, exercise of jurisdiction, Yes. membership under the ICC, Saka our that's so-called commitments under the Interpol, Yes. the distinctions that all Filipinos have now become very Yes, yes. familiar with. Itong tinatawag Red- na diffusion versus yung ating red notice. Kung ano ba ang ibig sabihin ng bawat isa dyan. At syempre, yung nakita natin, kung may linabag sa batas, kung talaga bang kailangan at karapatan ng isang Pilipino, pumunta muna sa isang hukuman na Pilipino din para ma-extradite. O ibig ba sabihin, sinurrender? Legal ba na isurrender ang kapwa Pilipino ng basta na labag sa kanilang kagustuhan? Tapos yung mga karapatan ng akusado, talaga bang kinilala? So marami, hihimayin natin ng maigi para hindi tayo nagkakamali at hindi talagang hindi tayo masyadong ano bang tawag dun, yung parang hindi maingat sa pagsusuri ng mga issue. Magulo kasi eh. Ang daming batas eh. May RA 9851, may extradition law, may ICC, may constitution ng May Interpol. Interpol. Marami kasi yan eh. Kaya kailangan na himayin ng maigi. Sa tingin mo kabayan, nagsasabi nga ba siya ng totoo? O political interest lamang? Mag-comment sa baba sa inyong saloobin. Salamat po.